Pirmahan mo ito o mamatay ang kapatid mo. Ang malamig na utos ni Doña Imelda ay tila patalim na ibinaon sa dibdib ni Hiraya. Sa labas ng mansyon, humahagupit ang bagyo. Sa itaas, umaalingaw-ngaw ang sigaw ng lalaking mahal niya na unti-unting nilalaso ng sariling kadugo. Habang nanginginig na pinupulot ang pluma upang isuko ang kanyang dangal, isang matinding panata ang sumibol sa kanyang lumuluhang mga mata. Paano babangon ang isang pusong dinurog ng mga taong nagkukunwaring pamilya? Bakit ko pa ba pag-aaksayahan ng panahon ang pilay na yan? Hayaan mo siyang mabulok sa kwartong yon, Cielo. Wala na siyang silbi sa kumpanya natin. Ang mga salitang binitawan ni Doña Imelda ay tila mga punyal na humiwa sa tahimik na pasilyo ng mansyon. Sa labas ng nakawangwang na pinto ng aklatan, nakatayo si Hiraya. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang malinis at bagong plansang uniforme ng piloto. Kanina pa niya ito inaayos, pinapakinis ang bawat tupi. Umaasang ang simpleng bagay na ito ay magpapaalala kay Makisig sa kanyang mga araw sa himpapawid, na may pag-asa pang naghihintay para sa kanya sa labas ng madilim niyang silid. Nanigas ang buong katawan ni Hiraya. Tila umurong ang kanyang dila at nagbara ang kanyang lalamunan ng isang matinding pait. Ang telang hawak niya ay unti-unting nalukot sa panginginig ng kanyang mga palad. Pakiramdam niya ay gumuho ang sahig na kanyang kinatatayuan. Ang pamilyang akala niya ay nagmamalasakit sa kapakanan ng binata ay siya palang unti-unting sumasakal dito. Wala siyang marinig, kundi ang mabilis at masakit na pintig ng kanyang sariling puso na punong-puno ng takot at awa para sa lalaking kanyang inaalagaan. Paano niya ililigtas ang lalaking ikinulong sa dilim kung ang mismong may hawak ng susi ay ang mga demonyong nagkukunwaring kadugo? Huminga ng malalim si Hiraya. Pinilit niyang pakalmahin ang kanyang sarili kahit pa nag-uunahan ang mga luha sa pagbabadya sa kanyang mga mata. Mabilis niyang itinago ang uniforme at nagtungo sa kusina upang kunin ang hapunan ni Makisig. Sa bawat hakbang niya paakyat sa hagdan patungo sa silid ng binata, pakiramdam niya ay may mabigat na batong nakadagan sa kanyang dibdib. Pagbukas niya ng pinto, sinalubong siya ng nakakapasong lamig at kadiliman. Walang ni isang bumbilya ang nakasindi. Nakaupo si Makisig sa kanyang silyang digulong, nakaharap sa nakasarang bintana. Sa labas, nagsisimula ng magalit ang kalangitan. Isang matalim na guhit ng liwanag ang pansamantalang nagbigay ilaw sa silid na agad namang sinundan ng isang nakakabinging iyak ng kulog na tila yumanig sa mga haligi ng buong mansyon. Iyon ang gumising sa naghihingalong alaala ng binata. Nagsimulang maghabol ng hininga si Makisig. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa hawakan ng kanyang silya hanggang sa pumuti ang kanyang mga buko. Ang tunog ng bagyo sa labas ay nagmistulang ingay ng sumasabog na makina ng eroplano sa kanyang isipan. Ang kadiliman ng silid ay naging usok at apoy ng kanyang madilim na nakaraan. "Sir Makisig!" Malambing ngunit nanginginig na tawag ni Hiraya. Ibinaba niya ang bandehado sa maliit na mesa at dahan-dahang lumapit. Nagsimula siyang humimig ng isang lumang awiting bayan, isang hele na madalas awitin ng kanyang ina noong siya ay bata pa. Umaasang ang malumanay niyang tinig ay magsisilbing angkla upang ibalik ang binata sa kasalukuyan. Ngunit sa halip na kumalma, lalong binalot ng takot at galit si Makisig. Sa kanyang paningin, ang sino mang lumapit ay isang kaaway, isang taong nais saksihan ang kanyang kahinaan. Buong lakas niyang hinampas ang mesa. Ang mabigat na bandehado ay tumilapon at sumalpok sa sahig. Ang mga baso ng tubig at porselanang plato ay nagkadurog-durog. Nagkalat ang matatalim na piraso nito sa matigas na kahoy. Ang mainit na sabaw ay tumilamsik sa laylayan ng damit ni Hiraya. "Lumabas ka." Umalingaw-ngaw ang paos at galit na tinig ng lalaki. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, ngunit puno ng luha ng pagdurusa. "Hindi ko kailangan ng awa mo. Hindi ko kailangan ng kahit sino.
Isa ka lang namang bayaran na napipilitang magtiis sa isang pabigat na tulad ko. Umalis ka na. Parang piniga ang puso ni Hiraya. Ang mga salitang iyon ay mas masakit pa sa sugat. Ngunit alam niyang hindi yun ang totoong Makisig na nagsasalita, kundi ang kanyang trauma. Walang salitang lumabas sa bibig ng dalaga. Dahan-dahan siyang lumuhod sa malamig na sahig at sinimulang pulutin ang mga basag na piraso ng porselana sa gitna ng kadiliman. Sa kanyang pagapuhap, isang matulis na piraso ng salamin ang bumaon sa kanyang hintuturo. Mabilis na tumulo ang mainit na dugo. Dumampi sa malamig na sahig. Ngunit hindi napadaing si Hiraya, hindi dahil hindi ito masakit, kundi dahil sa sandaling iyon, napansin ng kanyang mga mata ang isang maliit na bagay na naipit sa ilalim ng kama ng binata. Isang gintong pinahugis pakpak, ang sagisag ng pagiging piloto ni Makisig. Puno na ito ng alikabok, nakalimutan at tila itinapon na lamang gaya ng mga pangarap ng lalaki. Doon na tuluyang bumagsak ang mga luha ni Hiraya. Umiyak siya hindi dahil sa sugat sa kanyang daliri, kundi dahil sa pambihirang sakit na makita ang isang napakagiting na agila na naniniwalang wala na siyang karapatang lumipad. Dinampot niya ito at mahigpit na itinago sa kanyang palad. Habang nililinis niya ang gilid ng maliit na cabinet, may napansin siyang kakaiba. Ang bote ng gamot na pampatulog ni Makisig ay nakapatong doon, ngunit nang makita niya ito, nang malapitan sa tulong ng kaunting liwanag mula sa pasilyo, kumunot ang kanyang noo. Ang bote ay puti at walang anumang tatak. Walang pangalan ng ospital, walang reseta ng doktor, walang pangalan ng gamot. Bakit bibigyan ng ganitong kahina-hinalang gamot ang isang mahalagang pasyente? Tahimik na tumayo si Hiraya. Dala ang mga basag na piraso at ang lihim na natuklasan. Hindi siya sumagot sa mga bulyaw ni Makisig. Alam niyang sa mga oras na ito, ang pinakamabuting magagawa niya ay bigyan ito ng espasyo. Dahan-dahan siyang lumabas ng kwarto at iniwang bahagyang nakaawang ang pinto. Ngunit sa kanyang paglingon, natigilan siya. Sa pinakamadilim na bahagi ng pasilyo, nakatayo si Doña Imelda. Ang matandang babae ay nakatingin sa loob ng kwarto. Pinapanood ang patuloy na paghihingalo at pagwawala ni Makisig. Walang bakas ng pag-aalala sa mukha nito. Sa halip, isang malamig at nakakakilabot ng ngiti ang nakaguhit sa mga labi ng Donya. Tila isang mangangaso na pinapanood ang kanyang biktima na dahan-dahang namamatay sa loob ng patibong. Sa paghakbang ni Hiraya palayo, ang tanging naririnig niya ay ang tunog ng mga basag na salamin na nagkikiskisan sa loob ng basurahan na kanyang hawak, tila mga pusong pilit na dinudurog ng mga taong pinagkatiwalaan nila ng lubos. Ang matalim na tingin ng punong kusinero ay tila nakakapaso sa balat ni Hiraya habang siya ay naghihiwa ng kamatis at sibuyas sa sulok ng malawak at marangyang kusina ng mansyon. Isang panunuya ang namutawi sa labi ng matandang lalaki nang makita nito ang mga sangkap na inihanda ng dalaga. Pagkain daw iyon ng mga mahihirap, walang puwang sa hapag ng mga De Silva. Ngunit pinili ni Hiraya na maging bingi sa mga pangiinsulto. Ipinagpatuloy niya ang paggisa sa mga pira-pirasong hiwa ng karne na may kaunting taba. Kanya ring piniga ang sariwang sampalok gamit ang sarili niyang mga palad upang makuha ang natural na asim nito at hinaluan ng mga murang dahon ng kangkong. Walang mamahaling rekado, ngunit bawat paghalo niya sa sabaw ay may kasamang dalangin ng paghilom at mga alaala ng init ng isang simpleng tahanan na pinagkaitan sa kanya at sa kanyang kapatid. Dahan-dahang itinulak ni Hiraya ang mabigat na pinto ng madilim na silid ni Makisig. Ang asim at linamnam ng umuusok na sinigang ay mabilis na sumakop sa malamig at malungkot na hangin ng kwarto. Nakatalikod pa rin ang binata. Matigas ang balikat na parang batong nagtatanggol sa sarili. Ngunit nang umabot sa kanyang pang-amoy, ang pamilyar na halimuyak, unti-unting lumambot ang kanyang tindig. Isang nakabaong alaala, ang pilit na umahon
mula sa kanyang isipan ang imahe ng kanyang yumaong ina na nagluluto sa kanilang munting kusina bago pa man sila naging bahagi ng magulong mundo ng asyenda at kayamanan. Iyon ang huling pagkakataon na nakaramdam siya ng tunay na kapayapaan. Tahimik na inilapag ni Hiraya ang mangkok sa maliit na mesa sa tabi ng silyang de gulong. Nanginginig ang kamay ni Makisig nang subukan niyang abutin ang kutsara. Sa sobrang panginginig ng kanyang mga daliri na pinapahina ng matagal na pagkakakulong, dumulas ang malamig na metal at bumagsak sa sahig. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa kanila. Napapikit si Makisig, hinihintay ang pamilyar na tingin ng awa o ang mabilis na pagdalo ng dalaga upang pagsilbihan siya tulad ng isang walang kwentang pasyente. Ngunit nang imulat niya ang kanyang mga mata, nakatalikod si Hiraya. Nagkunwari itong abala sa pagtitiklop ng mga tuwalya sa kabilang dulo ng silid, tila walang nakita at walang narinig. Sa kaibuturan ng kanyang nanigas na puso, naramdaman ni Makisig ang tahimik na pagrespeto ng dalaga sa kanyang natitirang dangal. Dahan-dahan, iniyuko ng binata ang kanyang katawan. Pinulot ang sariling kutsara at pinunasan ito. Tahimik niyang inubos ang sabaw. Ang bawat higop ay tila maligamgam na lunas na dumadaloy sa kanyang mga sugat. Pagsapit ng malalim na gabi, nang marinig na lamang ang paghampas ng hangin sa mga puno sa labas, nakaupo si Hiraya sa isang madilim na sulok ng kwarto. Mahigpit ang hawak niya sa isang murang rosaryong gawa sa plastik na kumupas na ang asul na kulay dahil sa paulit-ulit na paggamit. Mahina ang kanyang pagbulong ng mga panalangin, humihingi ng himala para sa pusong may sakit ng kanyang nakababatang kapatid na nakaratay sa ospital at humihingi ng kalinawan ng isip para sa lalaking natutulog ilang hakbang mula sa kanya. Hiraya! Ang basag at pagod na tinig ni Makisig ay pumunit sa katahimikan ng gabi. Hindi ito galit. Isa itong tanong na matagal na niyang nais bitawan mula nang marinig niya ang pangalan ng dalaga. Anong ibig sabihin ng pangalan mo? Tumigil sa pagdarasal ang dalaga. Iminulat niya ang kanyang mga mata, ngunit hindi siya lumingon, nanatiling nakatingin sa kadiliman habang sumasagot ng may malambing na tinig. Kagandahan ng imahinasyon, sir, na kahit gaano kadilim ang paligid natin, may kakayahan pa rin tayong makakita ng liwanag sa ating isipan. Wala nang sumunod na salita mula sa binata, ngunit gumaan ang paghinga nito, hudyat ng isang mapayapang pagtulog. Nang makasiguro si Hiraya na mahimbing na ang pasyente, dahan-dahan siyang lumapit sa bintana upang silipin ang hardin sa ibaba. Sa ilalim ng naghihingalong liwanag ng poste sa labas ng bakod, isang anino ang nag-aabot ng isang makapal na sobre. Pinandilata ni Hiraya ang kanyang mga mata. Nakilala niya ang lalaki. Si Kapitan, ang iginagalang na lalaking pinuno ng kanilang barangay na kilala sa pagiging maginoo. Tinanggap ng kapitan ang sobre mula sa kamay ni Doña Imelda, ibinulsa ito, bago mabilis na naglakad palayo sa dilim na tila isang magnanakaw. Anong lihim na kasunduan ang mayroon ng makapangyarihang donya sa isang opisyal ng gobyerno? Kinaumagahan, isang hindi inaasahang himala ang sumalubong kay Hiraya. Unang beses mula nang magsimula siyang magtrabaho, nagsalita si Makisig ng nakataas ang mukha at hindi nakatingin sa sahig. Hiraya, pakihawi ang mga kurtina. May kaba ngunit may sumisibol na pag-asa sa dibdib ng dalaga nang hawakan niya ang makapal na tela at hinila ito papunta sa gilid. Pumasok ang nakakapasong liwanag ng araw, nilamon ang buwan ng kadiliman sa loob ng silid. Bahagyang napapikit si Makisig, ngunit unti-unting gumuhit ang isang manipis na ngiti sa kanyang mga labi habang tinatanggap ang umaga. Ngunit ang munting nangiting iyon ay mabilis na namatay nang dumapo ang kanyang paningin sa ibaba. Sa gitna ng namumulaklak na hardin, nakatayo ang isang babaeng nakasuot ng mamahaling bestida, nakatingala sa kanyang bintana nang may nakakakilabot at pekeng pag-aalala. Si Cielo. Ang liwanag ng araw na inaasahang magbibigay ng pag-asa
ay tila naging matalim na sibat na tumusok ng direkta sa mga mata ng binata. Ang pagbukas ng pinto ay nagdala ng matapang na halimuyak ng mamahaling pabango na mabilis sumakal sa natural na hangin ng silid. Pumasok si Cielo. Ang magandang mukha ay nakapinta ng artipisyal na pag-aalala na tila nag-e-ensayo para sa isang dula. Mabilis siyang lumuhod sa harap ng silyang digulong ni Makisig, pilit na hinahawakan ang malamig na kamay ng binata. "Oh, Makisig, tignan mo ang sarili mo. Nakakadurog ng puso na makita kang ganito kaawa-awa at walang silbi." Umiiyak na bulong ng babae. Bawat salita ay tila lason na unti-unting pumapatay sa natitirang kumpiyansa ng lalaki. Umigting ang panga ni Makisig. Pilit na binabawi ang kanyang kamay. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa pinaghalong galit at matinding kahihiyan. Sa likuran ni Cielo, pumasok si Doña Imelda na may mapagkunwaring buntong hininga. Dahan-dahan itong lumapit at hinaplos ang balikat ng binata. "Intindihin mo na lang kami, pamangkin. Ang laki ng nalulugi sa kumpanya dahil hindi ka makapagpirma ng mga dokumento. Gusto lang naman naming tulungan ka na maibsan ang mga responsibilidad mong hindi mo na kayang gampanan," wika ng matanda. Ang kanyang boses ay malambot at puno ng pagmamalasakit, ngunit ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng yelo. Sa likod ng makapal na kurtinang pelus, halos pigilin ni Hiraya ang kanyang paghinga. Mula sa kanyang kinatatayuan, nakita niya ang bahagyang bukas na mamahaling bag ni Cielo na nakapatong sa silya. Sumilip mula roon ang isang lumang litrato. Isang pamilyar na imahe ng nawasak na eroplano ni Makisig noong araw ng sakuna. Ngunit ang isang sulok nito ay sadyang pinunit at tinago. Bago pa man makapag-isip si Hiraya kung ano ang ibig sabihin nito, nahagip ng kanyang paningin ang mas nakakakilabot na tagpo. Habang kinakausap ni Cielo ang binata upang ilihis ang atensyon nito, mabilis at palihim na binuksan ni Doña Imelda ang bote ng gamot ni Makisig sa ibabaw ng maliit na cabinet. Walang anumang pag-aalinlangan, pinalitan ng matanda ang mga puting tableta ng mga kapsulang may kakaibang kulay bago mabilis na ibinalik ang takip. Nang makalabas ang dalawang babae at panandaliang maiwan si Makisig sa banyo, mabilis na lumabas si Hiraya mula sa kanyang pinagtataguan. Lumapit siya sa cabinet at nanginginig na kumuha ng isang kapsulang ipinalit ng Donya. Mahigpit niya itong itinago sa maliit na bulsa sa tapat ng kanyang dibdib, malapit sa kanyang tumitibok na puso. Bilang isang tahimik na panata, naaalamin niya ang katotohanan sa likod ng mga ngiting iyon. Nang hapong iyon, sa isang madilim na pasilyo ng mansyon, inabangan niya ang pansariling doktor ng mga De Silva. Nang subukan niyang itanong ng mahinahon kung para saan ang mga bagong gamot na walang reseta, isang matalim at mapanlait na tingin ang ipinukol ng lalaki sa kanya. "Isa ka lang hamak na tagapag-alaga. Huwag kang makialam sa medikal na desisyon ko. Kung ayaw mong ipatapon kita pabalik sa esterong pinanggalingan mo nang walang ni isang kusing," bulyaw ng doktor bago siya talikuran, iniwan si Hiraya na nakakuyom ang mga palad sa matinding galit at kawalang lakas. Pagsapit ng gabi, ang epekto ng lason ay nagsimulang gumapang sa isipan ni Makisig. Sa ilalim ng malamlam na liwanag, ang mga anino sa kwarto ay nagmistulang mga halimaw at usok mula sa kanyang nakaraan. Nagsimula siyang magwala, sumisigaw ng mga pangalan ng kanyang mga yumaong kasamahan habang pilit na itinataboy ang mga hindi nakikitang kaaway. Mabilis na lumapit si Hiraya upang pigilan siya na saktan ang kanyang sarili. Ngunit sa matinding guni-guni ng binata, itinulak niya ang dalaga ng buong lakas. Tumilapon si Hiraya at ang kanyang noo ay sumalpok sa matigas na gilid ng mesang kahoy. Isang mainit na likido ang mabilis na gumuhit pababa sa kanyang kilay at pisngi. Nahilo siya sa lakas ng pagkakabangga, ngunit imbes na tumakbo palayo, pinunasan lamang niya ang kanyang dugo gamit ang likod ng kanyang kamay. Gumapang siya pabalik sa nagwawalang binata sa gitna ng malamig na sahig. Mahigpit niyang niyakap ang nanginginig na katawan ni Makisig,
Ibinaon ang kanyang mukha sa dibdib nito kahit papilit siyang iwinawaksin ng lalaki. Nandito lang ako. Nandito lang ako, makisig. Hindi kita iiwan kahit anong mangyari. Paulit-ulit niyang bulong. Ang kanyang luha ay humahalo sa dugong tumutulo at bumabaon sa dibdib ng lalaki. Unti-unti, ang init ng kanyang yakap at ang katatagan ng kanyang tinig ay tumunaw sa yelo ng takot ng binata hanggang sa bumagsak ang mga braso ni Makisig, pagod, luhaan at sumandal sa kanyang balikat tila isang batang nawawala sa dilim. Sa gitna ng madilim at tahimik na pagyakap na yon, umilaw ang lumang cellphone pagke ni Hiraya sa loob ng kanyang bulsa. Isang tawag mula sa ospital kung saan nakaratay ang kanyang nakababatang kapatid. Nang sagutin niya ito, ang tinig sa kabilang linya ay malamig at walang awa. Ipinaalam sa kanya na kung walang maihuhulog na bayad, pagsapit ng tanghali bukas, mapipilitan silang tanggalin ang makinang nagbibigay buhay sa pasyente. Bumagsak ang mundo ni Hiraya. Tila isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa kanyang pagkatao. Sinundan ng isang ritmo na unti-unting naglalaho sa kanyang isipan. Ang walang buhay na pulso ng isang makinang bumibilang sa mga huling patak ng oras ng nag-iisa niyang kapamilya. Ang malamig at matigas na marmol na sahig ng malawak na bulwagan ay walang panama sa lamig na bumabalot sa puso ni Hiraya. Nakaluhod siya roon, nakayuko ang ulo habang ang kanyang mga luha ay nag-uunahan sa pagtulo. Bumabagsak at naglalaho sa makintab na bato. Sa harapan niya ay nakatayo si Doña Imelda. Ang mukha ay hindi na nagkukunwari. Wala na ang maamong ngiti. Ang pumalit ay isang nakakakilabot na anyo ng kasakiman at kawalang awa. Maawa na po kayo, Doña Imelda. Pangako po, magtatrabaho ako araw at gabi. Babayaran ko po ang bawat sentimo ng utang na loob ko sa inyo. Huwag niyo lang pong hayaang patayin nila ang makina ng kapatid ko. Nagmamakaawang hikbi ng dalaga. Ang boses niya ay basag at paos mula sa matinding takot at pag-asa. Ngunit isang malamig at mapangutyang tawa lamang ang isinukli ng matanda. Lumapit si Imelda at walang awang inihagis ang isang malinis at formal na dokumento sa mismong harapan ni Hiraya. Walang libre sa mundong ito, Hiraya. Gusto mong mabuhay ang kapatid mo? Madali lang. Itinuro ng Donya ang ibabang bahagi ng papel gamit ang kanyang makintab at pulang kuko. Pirmahan mo ito. Isang formal na pag-amin na ikaw ang nagnakaw ng mga antigong alahas ng pamilya at naglipat ng malaking pondo mula sa personal na account ni Makisig. Kapag pinirmahan mo yan, ligtas ang kapatid mo. Kapag hindi, o kapag nagbukas ka ng bibig sa iba, isang tawag ko lang sa ospital, tapos na ang buhay ng kaisa-isa mong pamilya. Napaawang ang mga labi ni Hiraya. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo at umurong ang lahat ng dugo sa kanyang katawan. Nanlilisik sa takot ang kanyang mga mata habang binabasa ang mga kasinungalingang nakasulat sa papel. Isang perpektong patibong. Bago pa man siya makapagsalita, isang anino ang humakbang palabas mula sa madilim na pasilyo ng aklatan. Si Kapitan, ang iginagalang na pinuno ng kanilang barangay. Siya ang magsisilbing pekeng saksi sa gawa-gawang krimeng ito. Ngunit sa halip na salubungin ang nagtatanong at nanlulumong tingin ni Hiraya, mabilis na iniwas ng kapitan ang kanyang mukha. Ang kanyang mga magaspang na kamay ay mahigpit na nakakuyom sa laylayan ng kanyang sariling damit na tila pinipigilan ang isang matinding panginginig. Bakit hindi makatingin ng diretso ang isang taong kilala sa pagiging tuwid? Bago pa man maproseso ni Hiraya ang pagkakanulo ng opisyal, bumukas ang malaking pinto ng elevator. Itinutulak ng isang nurse ang silyang digulong ni Makisig patungo sa kanila. Ang binata ay halatang nasa ilalim pa rin ng matinding epekto ng mga maling gamot na ipinainom sa kanya. Namumula ang kanyang mga mata, litong-lito at mabigat ang paghinga. Mabilis na nagbago ang anyo ni Doña Imelda. Mula sa pagiging demonyo,
Siya ay biglang umiyak at humagulgol, sabay yakap sa kanyang pamangkin. Makisig, pamangkin ko. Patawarin mo ako at naging pabaya ako. Wika ng Donya, habang nagkukunwaring pinupunasan ang kanyang mga luha. Ang babaeng pinagkatiwalaan natin, ang babaeng inarugan natin sa pamamahay na ito, niloko ka lang pala niya. Siya ang nagnanakaw ng yaman mo habang naghihirap ka. Sinalubong ng nag-aapoy at nasasaktang mga mata ni Makisig ang nakaluhod na si Hiraya. Ang lalaking unti-unti na sanang natutong magtiwala muli ay nakaramdam ng isang matinding saksak sa kanyang likuran. Sa pag-iisip niyang pinahina ng lason at sa bigat ng mga pekeng ebidensyang nakalatag sa mesa kasama ang presensya ng kapitan, gumuho ang kanyang pinaniniwalaan. Totoo ba? Ang boses ni Makisig ay isang mahinang iyak ng isang pusong nawasak. Ginamit mo lang ba ang kahinaan ko, Hiraya? Gusto sanang sumigaw ni Hiraya. Gusto niyang sabihin ang katotohanan na handa siyang mamatay para sa binata, na ang lahat ng ito ay isang lason na nagawa ng kanyang sariling kadugo. Ngunit nang makita niya ang nakangiting mukha ni Imelda habang hawak ang cellphone na tila handa nang tumawag sa ospital, agad niyang nilunok ang lahat ng salitang gustong kumawala sa kanyang bibig. Pinigilan niya ang kanyang paghinga at mariing kinagat ang kanyang ibabang labi hanggang sa malasahan niya ang bahagyang alat sa kanyang labi. Sa isang iglap, pinili niyang isantabi ang sariling kaligayahan para sa kapakanan ng iba. Nanginginig ang kanyang kamay habang inaabot ang pluma. Sa gitna ng katahimikan na binabasag lamang ng kanyang pinipigilang paghikbi, dahan-dahanan siyang pumirma sa dokumentong magbabago sa kanyang kapalaran. Agad na nagliwanag ang mukha ni Imelda. Mabilis nitong kinuha ang manipis na papel na para bang isang mahalagang tropeyo. Palayasin ang babaeng yan. Huwag ninyo siyang hayaang magdala kahit isang pirasong gamit mula sa bahay na ito. Sigaw ng matanda. Kaagad namang lumapit ang dalawang matipunong guwardiya. Walang awa nilang hinawakan si Hiraya sa magkabilang braso upang kaladkarin palabas. Bago siya tuluyang mahila palayo, ginamit ni Hiraya ang kanyang huling lakas upang magpumiglas ng kaunti. Sapat upang makalapit sa silyang digulong ni Makisig na nakayuko at hindi na makatingin sa kanya. Sa isang mabilis at hindi napapansing galaw, isiniksik ng dalaga ang kanyang lumang rosaryo sa siwang ng kutsyon ng silya ng lalaki. Isang tahimik na pananggalang at pangakong hindi niya ito iiwan sa espiritu, kahit pa magkahiwalay ang kanilang mga landas. Ilang sandali pa, itinulak si Hiraya palabas ng naglalakihang mga tarangkahan ng bakal. Ang mga mabibigat na pinto ay sumara at iniwan siyang mag-isa sa gitna ng walang awang bagyong tropikal. Ang malakas na hagupit ng hangin at ang malamig na ulan ay tila mga latigong bumayo sa kanyang maliit at nanghihinang katawan. Bumagsak siya sa putikan, ang kanyang mga tuhod ay bumaon sa dumi at lamig ng kalsada. Unti-unti niyang iniangat ang kanyang mukha na basang-basa ng ulan at luha at tumingala sa mataas na bintana ng silid ni Makisig. Naghihintay siya ng kahit isang anino, ng kahit isang sulyap ng pag-asa. Ngunit kasabay ng isang nakakabinging dagundong ng kalangitan na tila bumibiyak sa mismong lupa, biglang namatay ang kaisa-isang ilaw sa kwartong yon. Nilamon ng ganap na kadiliman ang buong mansyon at iniwan si Hiraya na nakaluhod sa labas. Yakap ang sariling giniginaw na katawan, ganap na nag-iisa sa gitna ng walang katapusang bagyo. Ang paghupa ng bagyo sa labas ay hindi nagdala ng kapayapaan sa loob ng madilim na silid ni Makisig. Nang imulat niya ang kanyang mga mata kinabukasan, isang nakakabinging katahimikan ang sumalubong sa kanya. Wala na ang maaliwalas na amoy ng sinigang na nagpapangiti sa kanyang kaluluwa. Wala na ang malambing na tinig na humihele sa kanyang mga takot. Ang naiwan lamang ay isang malamig at malawak na kahungkagan na tila unti-unting sumisipsip sa natitira niyang hininga. Ang kawalan ni Hiraya ay isang sugat na walang dugong tumutulo, ngunit may hapding nanunuot hanggang sa buto.
Pilit niyang igalaw ang kanyang manhid na katawan upang umupo ng maayos sa kanyang silya. Sa kanyang pag-ungkat, sumabit ang kanyang matigas na daliri sa isang bagay na nakasiksik sa malalim na puwang ng kutsyon ng silyang degulong. Nang hugutin niya ito, bumulaga sa kanya ang pamilyar na asul at kupas na rosaryong plastik. Ang bakas ng init mula sa mga palad ni Hiraya ay tila naroroon pa rin. Habang pinagmamasdan ang banal na bagay, napansin ng kanyang mapanuring mga mata ang isang nakatuping maliit na papel na nahulog mula sa parehong siwang. Nanginginig ang kanyang mga daliri nang buklatin niya ito. Sa loob ng papel ay nakabalot ang isang pamilyar na puting tableta, ang orihinal niyang gamot. Sa mismong papel, nakasulat ang nagmamadali, ngunit malinaw na mensahe mula sa pamilyar na sulat kamay ni Hiraya. Huwag mong inumin. Nilalason ka nila. Tila tumigil sa pag-ikot ang mundo ni Makisig. Ang matalim na isipan ng isang natatanging piloto na matagal na panahong tinabunan ng matinding trauma at mga peking gamot na nagdudulot ng guni-guni ay biglang nagising. Tila naghiwa-hiwalay ang makapal na ulap sa kanyang utak. Mabilis na nagkonekta ang bawat piraso ng palaisipan, ang mga peking luha ni Cielo, ang mga hindi pamilyar na kapsulang ipinipilit ng kanyang tiyahin, ang sapilitang pagpapaamin kay Hiraya, at ang hindi maipaliwanag na pagbagsak ng kanyang eroplano. Hindi siya isinumpa ng tadhana. Siya ay pinutulan ng pakpak ng mismong mga taong dumadaloy ang dugo sa kanyang mga ugat. Ang matinding sakit ng pagtataksil ay dumaan sa kanyang dibdib, ngunit hindi ito nag-iwan ng luha. Ang luhang pilit na kumawala ay mabilis na natuyo, napalitan ng isang malamig at nag-aapoy na galit na nagpatigas sa kanyang panga. Ang sugatang leon na matagal nang naghihintay ng kamatayan ay nagising at handa ng mangunot. Saktong pagtatago niya ng rosaryo at papel sa kanyang bulsa, bumukas ang pinto. Pumasok si Doña Imelda, dala ang isang baso ng tubig at ang maliit na platito ng mga lason. Mabilis na nagbago ang anyo ni Makisig. Ibinagsak niya ang kanyang mga balikat, pinabayaan ang sariling laway na tumulo mula sa gilid ng kanyang labi, at sinimulang ipadyak ang kanyang mga kamay sa hawakan ng silya na tila isang batang nawala ng katinuan. Tumawa siya ng walang dahilan. Ang mga mata ay malayo ang tingin at walang buhay. Tiningnan siya ni Imelda mula ulo hanggang paa. Ang mukha ng matanda ay nakapinta ng pandidiri, ngunit may nakatagong ngiti ng tagumpay. Kawawang pamangkin, wala na talagang pag-asa ang utak mo. Bulong ng Donya habang inilalapag ang gamot. Walang kamalay-malay ang matanda na ang pinapanood niyang baliw ay nagmamasid sa bawat galaw niya. Binibilang ang mga araw hanggang sa maningil ito ng hustisya. Nang makalabas si Imelda, mabilis na idinura ni Makisig ang gamot na pasimpleng itinago niya sa ilalim ng kanyang dila. Pagsapit ng hating gabi, nang ang buong mansyon ay nilamon na ng mahimbing na pagtulog, nagsimula ang sariling laban ni Makisig. Sa gitna ng dilim, dahan-dahan siyang dumausdos mula sa kanyang kama pababa sa malamig na kahoy na sahig. Kinaladkad niya ang kanyang mabigat na katawan patungo sa aparador kung saan nakatago ang kanyang mga artipisyal na binti. Ang mga binting matagal na niyang isinumpa at itinapon dahil sa matinding pagkaawa sa sarili. Ngayon, tiningnan niya ito hindi bilang paalala ng kanyang kapansanan, kundi bilang sandata ng kanyang muling pagbangon. Buong hirap niyang ikinabit ang mga ito sa kanyang mga hita. Pawis na pawis siya. Bawat pagkilos ay nagdadala ng parusang sakit sa kanyang mga nanigas ng kalamnan. Inalala niya ang bawat detalyeng itinuro ni Hiraya sa kanya noong nagtatrabaho pa ito. Kung paano ibabalanse ang bigat, kung paano itutukod ang mga palad. Pilit siyang tumayo. Ngunit sa pag-angat ng kanyang baywang, tila bumigay ang buong mundo. Nawalan siya ng balanse at bumagsak ang kanyang katawan. Ang kanyang mukha ay sasalpok sana sa matigas na sahig.
Ngunit bago pa man umalingaw ang kanyang iyak ng sakit, mabilis niyang isinuksok ang isang makapal na tuwalya sa kanyang bibig. Kinagat niya ito ng napakadiin hanggang sa mabaon ang kanyang mga ngipin at malanghap ang lasa ng sarili niyang dugo. Pinipigilan niyang gumawa ng kahit anong ingay na magkakanulo sa kanyang lihim na paglakas. Sa gitna ng kadiliman at matinding pisikal na pagdurusa, ang tanging nagbibigay sa kanya ng lakas ay ang imahe ng babaeng lumuluhang pinalayas sa gitna ng ulan dahil sa kanya. Nang medyo mahimasmasan, gumapang siya pabalik sa silya upang kunin ang isang lumang teleponong matagal na niyang itinago sa ilalim ng sahig bago pa man siya tuluyang ikulong sa kwartong ito. Nang pindutin niya ang screen, isang malabong liwanag ang nagpakita sa isang hindi nasagot na tawag mula sa isang hindi pamilyar na internasyonal na numero. Isang misteryosong tawag na tila naghihintay lamang ng tamang panahon. Kinaumagahan, binasag ng malalakas na yabag ni Imelda ang natitirang katahimikan ng silid. Nakasuot ang matanda ng makapal na alahas, ang mukha ay tigas at walang bahid ng awa. Tumingin ito nang direkta kay Makisig na kasalukuyang nagkukunwaring nakatingin sa kawalan. Ihanda mo ang sarili mo, Makisig. Malamig na wika ni Doña Imelda. Ang kanyang boses ay nagdadala ng huling hatol ng kamatayan para sa kalayaan ng binata. Ngayong katapusan ng linggo, ililipat na kita sa isang pasilidad para sa mga may malalang sakit sa pag-iisip. Doon ka na habang buhay. Tutal, wala na rin namang magtatanggol sa'yo. Paglabas ng matanda, naiwan si Makisig sa gitna ng kwarto. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa gulong ng kanyang silya, naghihintay na lamang sa oras ng pag-atake at sa kanyang biglaang pagpihit upang harapin ang liwanag mula sa bintana. Ang matalim na pag-inggit ng mga gulong na kumiskis sa kahoy na sahig ay naiwang nakabitin sa hangin. Tila isang tahimik na babala na ang pasensya ng agila ay unti-unti nang nauubos. Ang matapang na amoy ng murang mantika at sunog na bawang ay tila permanenteng nakadikit sa balat at buhok ni Hiraya. Mula nang palayasin siya sa mansyon ng mga De Silva, naging isang walang katapusang pakikipaglaban sa oras ang kanyang buhay. Sa umaga, naguhugas siya ng mga nagbunto na plato sa isang maingay na karinderya sa palengke. Pagsapit ng hapon, nilalabhan niya ang mga maruruming damit ng kanyang mga kapitbahay hanggang sa mamula at magsugat ang kanyang mga palad. At sa gabi, naglalako siya ng mga kakanin sa kanto. Tinitiis ang lamig ng hamog at ang mapanghusgang tingin ng mga dumaraan. Binibilang niya ang bawat barya. Mahigpit na itinatago sa isang lumang lata na dati ay pinaglagyan ng biskwit. Bawat sentimo ay katumbas ng isang segundong dagdag sa paghinga ng kanyang nakababatang kapatid na nakaratay sa ospital. Sa isang maikling sandali ng pamamahinga sa ilalim ng kalawanging yero ng isang saradong tindahan, sumilong si Hiraya mula sa manipis na ambon. Kinuha niya ang isang piraso ng matigas at malamig na pandesal mula sa kanyang bulsa. Sa kanyang unang kagat, halos magasgas ang kanyang lalamunan sa tuyong tinapay. Ngunit dahan-dahan siyang pumikit. Sa pagpikit niyang iyon, binalot ng kanyang imahinasyon ang kanyang pagod na diwa. Nalasahan niya ang asim at init ng sabaw ng sinigang. Naramdaman niya ang malamig na hangin sa loob ng kwarto ni Makisig at nakita niya ang mukha ng lalaking patuloy na nagpapabilis sa tibok ng kanyang puso. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Kahit gaano siya kagalit sa mundo, ang pag-ibig niya sa binata ang natitirang apoy na nagbibigay sa kanya ng lakas upang hindi sumuko. Kinabukasan, bitbit ang huling natitirang pag-asa, tinahak ni Hiraya ang makipot na eskinita patungo sa isang maliit at maalikabok na opisina ng abogado. Pagbukas niya ng pinto, sinalubong siya ng isang matipunong lalaking nakasuot ng simpleng polo barong. Si Lacan, isang batang abogado na minsang pinag-aral at tinulungan ng yumaong ama ni Hiraya noong mga panahong
Sila ay nakaluluwag pa sa buhay. Nakita ni Lakan ang namumutlang muka at nanginginig na mga kamay ng dalaga at agad niya itong pinaupo. Utang na loob ko sa tatay mo ang lisensya ko, Hiraya. Sabihin mo sa akin kung paano kita matutulungan. Wika ni Lakan na may buong sinseridad habang inilalapag ang isang baso ng mainit na tubig sa harapan ng dalaga. Nanginginig na idinukot ni Hiraya mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na panyo. Nang buksan niya ito, tumambad ang isang kakaibang kapsula, ang pekeng gamot na lihim niyang itinago noong pinalitan ito ni Doña Imelda. Ipinaliwanag ni Hiraya ang lahat, ang pagwawala ni Makisig na hindi natural, ang pagbabago ng mga gamot na walang reseta ng doktor, ang pang-iipit ng Donya gamit ang buhay ng kanyang kapatid, at ang sapilitang pagpapaamin sa kanya ng isang krimeng hindi niya ginawa. Nakikinig lamang si Lakan, ngunit unti-unting nag-aapoy ang galit sa kanyang mga mata. Nang mabanggit ni Hiraya ang tungkol sa punit na litrato ng bumagsak na eroplano na nakita niya sa bag ni Cielo, mabilis na kinuha ni Lakan ang kanyang pluma at nagsimulang magsulat ng mga detalye. Tinanggap ng batang abogado ang kaso nang walang anumang hinihinging kapalit. Kinahapunan, sinadya ni Lakan na kumain sa isang sikat na kainan sa barangay kung saan madalas tumambay ang mga opisyal. Sa isang sulok, nakita niya si Kapitan na tahimik na humihigop ng mainit na kape. Lumapit si Lakan at humila ng silya sa tapat ng matandang opisyal, hindi na humingi ng permiso. Nakakabilib talaga kayo, Kapitan. Balita ko, nakabili kayo ng bagong sasakyan kahit alam naman nating barya-barya lang ang honorarium sa barangay. Panimula ni Lakan. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may nakatagong patalim. Napatigil si Kapitan sa pag-inom. Sana lang, nakakatulog pa kayo ng mahimbing sa gabi. Mahirap kasing ipikit ang mata kung ang kumot na ginagamit natin ay binili mula sa luha ng isang inosenteng tao. Namuo ang malamig na pawis sa noo ni Kapitan. Iniiwas niya ang kanyang tingin, pilit na itinatago ang kaba. Bago pa man siya makasagot, umilaw ang screen ng kanyang lumang cellphone na nakapatong sa mesa. Isang mensahe mula sa kanyang asawa ang lumabas. Nabasa rin ito ng matalas na paningin ni Lakan. Isang kumpletong scholarship ang biglaang ipinagkaloob sa anak ni Kapitan mula sa isang hindi nagpapakilalang donor na konektado sa De Silva Group of Companies, isang malinaw na suhol upang bilhin ang katahimikan ng isang ama. Tumayo si Lakan, iniwan ang isang mapanuyang ngiti at naglakad palayo. Iniwang nanginginig sa takot at konsensya ang opisyal. Kinabukasan ng umaga, bumalik si Hiraya sa opisina ni Lakan upang ihatid ang ilang lumang dokumento ng kanyang ama na maaaring makatulong. Ngunit pagdating niya sa tapat ng pintuan, bumagsak ang kanyang mga balikat sa matinding gulat. Ang makapal na salamin ng pinto ng opisina ay wasak. Wala na ang kandado. Mabilis siyang pumasok sa loob at tumambad sa kanya ang isang magulong silid. Bukas ang lahat ng cabinet. Ang computer ng abogado ay nawawala. At ang buong folder na naglalaman ng mga paunang investigasyon patungkol sa pagbagsak ng eroplano ni Makisig ay tuluyan ng naglaho. May nakaalam ng kanilang plano at handa itong pumatay upang mapanatiling nakabaon ang katotohanan. Ang tanging maririnig sa buong paligid ay ang malamig na pag-ihip ng hangin mula sa sirang pinto at ang mahinang kaluskos ng mga nagliparang puting papel na kumakayod sa sahig, tila mga pangarap na unti-unting nagiging abo. Ang marangyang amoy ng bagong sasakyan ni Kapitan ay hindi sapat upang tabunan ang umaalingasaw na amoy ng kanyang sariling konsensya. Gabi-gabi, tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata sa ibabaw ng malambot niyang kama, ang laging bumubulaga sa kanya ay ang lumuluhang mukha ni Hiraya sa gitna ng malakas na bagyo. Nakikita niya ang pagmamakaawa sa mga mata ng dalaga habang siya ay nakatayo lamang sa madilim na sulok ng aklatan
at nagiging piping saksi sa kawalang hiyaan ni Doña Imelda. Ang konsensya ay isang magnanakaw na walang sinasanto. Ninanakaw nito ang kanyang kapayapaan sa bawat paghinga niya. Ang mabilis na pag-ilaw at pagguga ng kanyang telepono sa ibabaw ng mesang kahoy ay tila nagbabadya ng parusa. Nang sagutin niya ito, ng madaling araw, ang boses ni Doña Imelda sa kabilang linya ay kasing lamig ng hangin sa sementeryo. Sana ay nag-i-enjoy ang pamilya mo sa mga bagong biyaya, Kapitan. Nabalitaan ko ang nangyari sa opisina ng abogadong nakialam sa atin. Huwag mong kalilimutan, ang isang salita mo laban sa akin ay ang siya ring tatapos sa kinabukasan at buhay ng nag-iisa mong anak. Pagkababa ng tawag, pakiramdam ni Kapitan ay nawalan siya ng hangin. Dahan-dahan siyang naglakad at pumasok sa kwarto ng kanyang anak na babae. Mahimbing itong natutulog, walang kamalay-malay, sa kasalanang ginawa ng kanyang ama para lang mabigyan siya ng marangyang edukasyon. Tiningnan ni Kapitan ang kanyang sariling pulso, ang mabigat at pekeng gintong relo na ibinigay ng Donya bilang pabuya ay tila naging kadena na unti-unting sumasakal sa kanyang mga ugat. Tahimik niya itong hinubad at buong pandidiring inihagis sa madilim na sulok ng kwarto. Walang halaga ang anumang yaman kung ang ipapakain niya sa kanyang pamilya ay galing sa dumi ng kasinungalingan. Kinaumagahan, dinala ng matinding pagkabagabag ang mga paa ni Kapitan papasok sa tahimik na simbahan. Sa paghahanap niya ng kapayapaan at kapatawaran sa harap ng altar, isang pamilyar at payat na figura ang nakaluhod ilang hilera lamang mula sa kanya. Si Hiraya. Ang dalaga ay nakapikit, mahigpit na hawak ang kupas niyang rosaryo. Halatang pagod ang katawan, namumutla ang mga labi, at inuubos ng matinding kahirapan mula nang palayasin ito sa mansyon. Nang imulat ni Hiraya ang kanyang mga mata, pagkatapos manalangin, nagtama ang kanilang paningin. Gustong tumakbo ni Kapitan, gusto niyang magtago sa ilalim ng mga upuan dahil sa matinding hiya. Ngunit nanatiling nakatayo ang dalaga. Walang galit sa kanyang mga mata, walang panunumbat na sumira sa katahimikan ng banal na lugar, kundi isang malalim na kalungkutan lamang. Dahan-dahang lumapit si Hiraya, tiningnan niya ang nanginginig na opisyal at sa isang malambing ngunit nakakawasak na tinig, siya ay nagtanong, "Nakakatulog po ba kayo ng mahimbing, Kapitan?" Ang simpleng tanong na yon ay tila martilyong tuluyang dumurog sa makapal na pader ng pagpapanggap ng matandang lalaki. Bumagsak ang mga balikat ni Kapitan. Ang panginginig ng kanyang mga tuhod ay nauwi sa isang pagluhod sa malamig na sahig ng simbahan sa mismong harapan ng dalagang kanyang sinira. Humagulgol siya. Tinakpan niya ang kanyang mukha gamit ang magagaspang niyang palad, humihingi ng tawad sa Diyos at lumuluhan ng dugo sa inosenteng babaeng naging biktima ng kanyang kaduwagan. Sa halip na magalit, dahan-dahang inilapat ni Hiraya ang kanyang kamay sa balikat ng matanda. Isang tahimik na pagpapatawad na mas lalong nagpalaya sa nakakulong na konsensya ni Kapitan. Pagsapit ng gabi, sa isang lihim at abandonadong apartment kung saan pansamantalang nagtatago si Lakan matapos wasakin ang kanyang opisina, dumating si Kapitan kasama si Hiraya. Mula sa kanyang bulsa, inilabas ng opisyal ang isang maliit na voice recorder. Nanginginig niyang ibinigay ito sa abogado. Sa loob nito ay nakapaloob ang buong pag-uusap nila ni Doña Imelda noong gabing iyon, kung paano siya inutusan, magkano ang ipinambayad, at kung paano binalak ang lahat upang idiin si Hiraya at nakawin ang yaman ng walang kalaban-labang si Makisig. Hawak na nila ang susi ng katotohanan. Sa kabilang banda, sa isang malayo at eksklusibong silid ng mansyon, walang kamalay-malay si Doña Imelda na ang kanyang sariling kasabwat na si Cielo ay mabilis na nag-iimpake ng mga mamahaling damit at alahas sa loob ng kanyang maleta. Ang magandang dalaga ay palihim na naglipat ng lahat ng natitirang pondo mula sa magkasanib na account nila ni Imelda patungo sa kanyang sariling offshore account.
Hawak ang kanyang pasaporte at isang tiket papuntang ibang bansa. Nakangiti si Cielo sa harap ng salamin, handang iwanan at ilaglag ang Donya bago pa man tuluyang sumabog ang bulkan. Sa hideout ni Nalakan, biglang tumunog ang telepono ng abogado. Isang tawag mula sa isang mapagkakatiwalaang impormante sa loob ng kumpanya ng mga De Silva. Habang nakikinig, biglang nagbago ang kulay ng mukha ng abogado. Nawala ang nangiti ng tagumpay at napalitan ng matinding pangamba. Ibinaba niya ang telepono at tumingin kina Hiraya at Kapitan na may dalang masamang balita. Binago ni Imelda ang schedule. Natunugan niya yatang may kumikilos laban sa kanya. Wika ni Lakan na nahihirapang huminga. Ang emergency board meeting para tuluyang tanggalan ng karapatan si Makisig at pilitin siyang ilipat sa mental hospital ay hindi na sa susunod na linggo. Bukas na, 8:00 ng umaga. Ang malalim na katahimikan sa loob ng maliit na kwarto ay unti-unting binalot ng walang awang pag-ikot ng mga kamay ng orasan sa pader. Bawat paghakbang nito ay tila mabibigat na yabag na nagpapaalala na ang oras upang iligtas ang lalaking mahal ni Hiraya ay mabilis at walang awang nauubos. Ang dilim sa loob ng kwarto ni Makisig ay naging tapat niyang kakampi sa paglipas ng mga buwan ng pagbabalat kayo. Sa ilalim ng makapal niyang kumot, ang malabong liwanag mula sa screen ng kanyang lumang telepono, ang tanging nagbibigay ng kinang sa kanyang mga matang uhaw sa hustisya. Matagal na niyang inilagay ang maliliit at nakatagong kamera sa iba't ibang sulok ng mansyon noong siya ay piloto pa at walang tiwala sa mga taong umaaligid sa kanyang yaman. Gamit ang kanyang nanginginig, ngunit determinadong mga daliri, pinanood niya ang mga palihim na kilos sa labas ng kanyang hawla. Maingat niyang pinag-aralan ang bawat galaw ng mga taong nagtangkang pumutol sa kanyang mga pakpak. Ang kalmado at malamig na hangin ng silid ay biglang nilason ng matapang na pabango nang bumukas ang pinto. Pumasok si Cielo. Ang mga galaw ay tila isang ahas na nag-aanyong malambing at maamo. Bitbit niya ang isang makapal na folder at isang mamahaling pluma na gawa sa ginto. Dahan-dahan siyang umupo sa gilid ng kama ni Makisig. Ipinapakita ang pekeng ngiti na minsang bumihag sa puso ng binata. Inilapag niya ang mga dokumento sa kandungan ng lalaki. Pilit na inilalapit ang kanyang sarili habang bumubulong ng mga matatamis ngunit nakakalasong salita. Gusto raw nitong tulungan si Makisig na makapagpahinga na ng tuluyan, na ipaubaya na sa kanila ni Doña Imelda ang pamamalakad ng lahat ng negosyo. Ito na ang huling kapangyarihan ng abogado na tuluyang maglilipat ng lahat ng ari-arian ng binata sa mga kamay ng kasakiman. Sa halip na sumagot ng matino, hinayaan ni Makisig na lumatay ang kabaliwan sa kanyang mukha. Nagsimula siyang tumawa ng malakas, paos at walang kontrol, habang ang kanyang laway ay sadyang pinatulo mula sa kanyang bibig patungo sa kanyang baba. Kinuha niya ang pluma at nagsimulang mag-drawing ng mga walang kwentang linya na pumilas sa itaas na bahagi ng papel. Nakaramdam ng matinding pandidiri si Cielo. Napaatras ang babae. Ang mukha ay lukot sa pagkainis at napamura habang pinupunasan ang kanyang sariling damit na tila nadikitan ng malalang sakit at dumi. Habang nakatalikod ang babae upang kunin ang basahan sa mesa, mabilis na ibinaling ni Makisig ang kanyang matalas na paningin sa pinakahuling pahina ng dokumento. Nawala ang baliw na anyo, napalitan ng isang kalkuladong kilos ng isang kapitan. Sa isang mabilis na galaw, inilagay niya ang isang pirma na sadyang maling-mali at walang anumang bisa sa mata ng batas. Nang humarap muli si Cielo, ibinalik niya ang kanyang pagngiwi, inihagis ang pluma sa sahig bago nagtalukbong ng kumot na tila isang batang natatakot. Hinablot ni Cielo ang papel nang may matinding inis at mabilis na lumabas. Nagmamadaling makatakas sa presensya ng taong itinuturing na niyang walang silbing basura. Nang muling bumalot ang katahimikan sa kwarto,
Inilabas ni Makisig ang kanyang telepono. Isang maikli, ngunit mabigat na mensahe ang ipinadala niya sa numero ni Lakan bukas. Board meeting. Matapos maipadala ang mensahe, ibinaba niya ang telepono at dumukot sa ilalim ng kanyang unan. Kinuha niya ang kupas at asul na rosaryo ni Hiraya at mahigpit na idiniin iyon sa tapat ng kanyang kaliwang dibdib. Naramdaman niya ang mabilis at malakas na pagtibok ng kanyang puso. Hindi ito kaba mula sa paparating na giyera ng yaman at kapangyarihan. Ito ay ang sabik at umaapaw na pag-asa. Ang nag-aapoy na kagustuhan na makita muli ang babaeng naging tanglaw niya sa pinakamadilim na yugto ng kanyang buhay. Bukas, hindi na siya ang pilay na nagtatago sa dilim. Bukas, siya ang agilang bababa upang bawiin hindi lang ang kanyang kalangitan, kundi pati na rin ang karangalan ng babaeng inialay ang lahat para sa kanya. Samantala, sa kabilang bahagi ng mansyon, sa loob ng madilim na opisina ni Doña Imelda, ang malamig na hangin ng gabi ay pumasok mula sa naiwang nakabukas na bintana. Ang pintuan ng malaking bakal na kahadiyero na nakatago sa likod ng malaking painting ay bahagyang nakaawang. Ang mga mahahalagang dokumento at ginto sa loob ay buhaghag. Sino ang may sapat na tapang, sakim na motibo, at kaalaman sa mga password upang buksan ang pinakatagong yaman ng Donya sa kalagitnaan ng gabi at nakawin ang malaking porsyento nito? Nabalik ang atensyon ni Makisig sa sariling silid nang marinig niya ang mabibigat na yabag papalapit sa kanyang pinto. Bumukas ito ng malaki at ang nakakapasong liwanag mula sa pasilyo ay nagpakita sa matigas na figura ni Doña Imelda. Sa likod ng matanda ay nakatayo ang dalawang malalaking lalaking nakasuot ng puting uniforme ng mga nurse sa ospital ng mga may sakit sa pag-iisip. Walang anumang pag-aalala sa mukha ng matanda, puro lamig at tagumpay. Oras na para matulog, pamangkin. Kailangan mong magpahinga. Ito na ang huling gabi mo sa pamamahay na ito. Malamig na wika ng Donya. Sa kanyang kanang kamay, inangat niya ang isang hiringgilya na puno ng malinaw na likido na idinisenyo upang tuluyang burahin ang katinoan ng binata hanggang bukas. Ang tanging sumunod na umalingaw-ngaw sa tahimik na silid ay ang malamig na pagpitik ng makintab na kuko ng matanda sa gilid ng hiringgilya. Isang marahan, ngunit nakakakilabot na pagpapatalsik sa maliliit na bula ng hangin na nasa loob ng karayom, naghihintay na lamang na ibaon sa balat at tapusin ang nag-iisang kalaban ng kanyang kasakiman. Ang malamig na hangin na nanggagaling sa malalaking lagusan ng aircon ay hindi sapat upang palamigin ang nag-iinit na tensyon sa loob ng marangyang silid-pulungan ng De Silva Group of Companies. Sa dulo ng mahabang mesang gawa sa pinakintab na kahoy na mahogany, nakaupo si Doña Imelda. Nakasuot siya ng isang mamahaling puting kasuotan na sumisimbolo sa huwad na kalinisan ng kanyang hangarin. Sa kanyang harapan ay ang pinal na dokumento na tuluyang maglilipat ng kapangyarihan ng kumpanya sa kanyang mga kamay. Sa paligid ng mesa, naghihintay ang mga miyembro ng lupon. Ang kanilang mga mukha ay nakapinta ng halo-halong awa at pagkagahaman. Tumayo ang Donya. Kumuha siya ng isang panyong sutla at marahang idinampi sa gilid ng kanyang mga mata upang saluhin ang mga luhang sadyang inihanda para sa eksenang ito. Mga Ginoo, panimula niya. Ang boses ay nanginginig sa artipisyal na pighati. Isang malaking trahedya ang sinapit ng ating minamahal na si Makisig. Ginawa ko ang lahat. Ibinigay ko ang pinakamagandang atensyong medikal. Ngunit ang kanyang isipan ay tuluyan ng nilamon ng kabaliwan. Bilang kanyang nag-iisang kadugo at tumatayong ina, tungkulin kong isalba ang kanyang pamana mula sa tuluyang pagbagsak. Kinuha niya ang gintong pluma, isang nangiti ng tagumpay ang palihim na gumuhit sa kanyang mga labi habang inilalapit ang dulo ng panulat sa papel. Ngunit bago pa man dumapo ang tinta, isang malakas na puwersa ang marahas na nagtulak sa mabibigat na pinto ng bulwagan. Lahat ng ulo ay sabay-sabay na lumingon. Nawala ang pekeng ngiti ni Imelda
napalitan ng matinding gulat at puot. Sa gitna ng lagusan, nakatayo si Hiraya. Wala na ang nakayukong tagapag-alaga na nakasuot ng kupas na damit at umiiyak sa gitna ng ulan. Ang dalaga ay nakatindig ng tuwid. Ang mukha ay maaliwalas at puno ng tapang. Suot ang isang simpleng ngunit pormal na kasuotan. Sa kanyang likuran ay matikas na nakatayo ang abogadong silakan at sa kabilang gilid ay si kapitan na nakayuko at bakas ang malalim na pagsisisi. "Security! Ano ang kahulugan nito?" Matinis na tili ni Doña Imelda. Ang kanyang boses ay tila kalampag ng lata na bumasag sa katahimikan ng silid. Dinuro niya si Hiraya. "Palabasin niyo ang magnanakaw na yan. Mga hampas lupa, wala kayong karapatang tumapak sa gusaling ito." Kalmadong humakbang pasulong si Lakan. Ipinatong niya ang isang itim na makina sa gitna ng makintab na mesa. "Kami po ay nandito hindi para magnakaw, Doña Imelda, kundi para ibalik ang katotohanang matagal niyo nang ibinaon." Wika ng abogado. Pinindot niya ang isang maliit na buton. Mula sa makina, umalingaw-ngaw ang isang malinaw na pag-uusap. Ang boses ng matanda ay hindi maitatanggi, malamig at mapag-utos, na nakikipagkasundo kay kapitan ng malaking halaga, kapalit ng pagiging pekeng saksi upang idiin si Hiraya at tuluyang mapatalsik palabas ng mansyon. Nabalot ng mga bulungan ang buong silid. Nagkatinginan ang mga miyembro ng lupon. Ang pagtataka ay unti-unting napalitan ng pagdududa laban sa Donya. Namumutla at nanginginig sa galit si Imelda. Kasinungalingan. Gawa-gawa lamang ang audio na yan ang mga taong gustong manira sa pamilya natin. Sigaw niya habang sinusubukang lapitan at sirain ang makina. Sa isang sulok, nakita ni Hiraya si Cielo na tahimik na umaatras patungo sa likurang pinto ng silid. Bit-bit ang isang mamahaling bag. Nagbabalak na takasan ang napipintong pagbagsak ng kanilang imperyo. Ngunit bago pa man mabuksan ni Cielo ang pinto, muli itong bumukas mula sa labas. Natigilan ang lahat. Itinutulak ng matandang trooper ng pamilya ang isang silyang de gulong, papasok sa gitna ng nagkakagulong bulwagan. Nakaupo roon si Makisig. Nakasuot siya ng isang formal na itim na Amerikana. Mabilis na nagpalit ng maskara si Imelda. Tumakbo siya papalapit sa binata, umaaktong parang isang inang nag-aalala. "Makisig, pamangkin! Sino ang nagdala sa'yo rito? Kailangan mong bumalik sa ospital. Hindi mabuti sa utak mo ang gulo rito." Ngunit nang mag-angat ng paningin ng binata, natigilan ng matanda. Wala na ang mga matang blangko at walang buhay. Wala na ang tulo ng laway at ang baliw na tawa. Ang mga mata ni Makisig ay matatalim na parang patalim ng isang agilang nakatitig sa kanyang biktima. Ang awtoridad ng isang kapitan ng himpapawid ay nag-uumapaw sa kanyang presensya. Sa isang malamig at mabigat na kilos, itinaas niya ang kanyang kanang kamay. Sinanyasan ng trooper na humakbang patalikod. "Hindi maaari." Bulong ni Imelda, ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding takot habang paatras na humahakbang. Ibinaba ni Makisig ang kanyang mga kamay at mahigpit na humawak sa magkabilang gilid ng kanyang silya. Ikinasa niya ang mga preno ng gulong na lumikha ng isang matigas at bakudang ingay. Ang bawat kalamnan sa kanyang braso ay umigting habang unti-unti niyang itinutulak ang kanyang mabigat na katawan paitaas. Napasinghap ang lahat ng taong nasa loob ng silid. Ang mga miyembro ng lupon ay napatayo mula sa kanilang mga upuan, gamit ang lakas na nanggaling sa mga buwan ng palihim na pag-iensayo sa gitna ng dilim at sakit. Tuluyang inikot ni Makisig ang kanyang baywang at tumayo ng tuwid sa ibabaw ng kanyang mga artipisyal na binti, mataas at marangal. Bumalik siya mula sa impyernong ginawa ng kanyang sariling kadugo. Mabilis na lumapit si Lakan upang iabot ang isang tungkod na kahoy bilang suporta. Ngunit umiling si Makisig. Tiningnan niya ang abogado taglay ang tahimik na pasasalamat at iniwas ang kamay dito. Nagsimula siyang humakbang.
Bawat bagsak ng kanyang artipisyal na paa sa sahig ay mabigat, ngunit buong tatag na nagdadala ng kanyang timbang. Naglakad siya ng diretsyo, nilagpasan ang nanginginig at halos himatay na si Doña Imelda na tila isa lamang basura sa kanyang daraanan. Ang kanyang layunin ay hindi ang silya ng kapangyarihan sa dulo ng mesa. Naglakad siya hanggang sa makarating sa harapan ng pintuan at huminto ng eksakto sa mismong harapan ni Hiraya. Ginawa niya ang sariling katawan bilang isang malapad at matibay na kalasag upang protektahan ang dalaga mula sa anumang panlalait at panganib. Nagtama ang kanilang mga paningin. Walang salitang lumabas sa kanilang mga labi, ngunit ang mga luhang namuo sa mga mata ni Hiraya at ang malambot na titig ni Makisig ay nagpalitan ng libong mga pangako ng pasasalamat at pagmamahal. Habang nagaganap ang madamdaming pagtatagpo ng dalawa, napatingin ang isa sa mga miyembro ng lupon sa malaking screen sa gilid ng silid na nagpapakita ng kalagayan ng kanilang mga negosyo. Paano makakabangon ang kumpanya ngayong sunod-sunod na bumabagsak ang halaga ng kanilang mga shares sa merkado dahil sa napipintong iskandalo ng pamilya? Ito ba ang naiwang laso ng pamamahala ng Donya? Nawalan ng katinuan si Doña Imelda. Sumisigaw siya na parang nasisiraan ng ulo. Pilit na pinupunit at kinakain ang mga huwad na dokumento ng paglilipat ng yaman sa gitna ng mesang pinagtitinginan ng lahat. Ngunit ang kanyang mga hiyaw ng pagkatalo ay biglang nilamon ng isang mas malakas at mas nakakatakot na ingay. Ang nakakabinging hagulgol ng mga sirena ng auto ng pulisya ay pumunit sa hangin mula sa ibaba ng gusali, tumataas at umiikot na parang isang palaso ng hustisya na handa nang tumarak sa puso ng mga makasalanan. Ang pagpasok ng mga alagad ng batas ay tuluyang bumasag sa kaharian ng kasinungalingan na matagal na panahong itinayo ni Doña Imelda. Walang nagawa si Cielo nang maramdaman niya ang malamig na paglapat ng bakal na posas sa kanyang mga pulso. Nawala ang kanyang pilit na pagiging matapang. Bumuhos ang kanyang mga luha na sumira sa kanyang makapal na pampaganda at sa harap ng lahat, itinuro niya ang matandang Donya. Wala akong kasalanan. Inutusan lang niya ako. Si Tita Imelda ang nagplano ng lahat, pati ang pagpapabagsak sa eroplano ni Makisig. Iyak ng nakababatang babae habang kinakaladkad siya palabas ng silid. Ngunit ang mas nakakakilabot na tagpo ay ang pagkawala sa sarili ni Doña Imelda. Nang hawakan siya ng mga pulis, nagwala siya na tila isang mabangis na hayop na nasukol sa sulok. Nawala ang lahat ng kanyang poise at pinunggalaw. Bitiwan niyo ako, mga patay gutom. Ako ang batas sa pamilyang ito. Ako ang nagpalaki sa kumpanyang ito. Sigaw ng matanda hanggang sa mapaos ang kanyang boses. Sa kanyang marahas na pagpupumiglas, sumabit ang kanyang kamay sa sarili niyang kwintas. Ang matibay na sinulid ng kanyang mamahaling kwintas na perlas ay biglaang napatid. Isang malakas na pagbuhos ng maliliit at mapuputing perlas ang kumalat at nagtatalbog sa malamig at makintab na sahig ng bulwagan. Ito ang pinakamasakit na bahagi ng kanyang pagbagsak. Sa gitna ng paggugulong ng mga mamahaling hiyas sa kanyang paanan, wala ni isa sa mga miyembro ng lupon o kahit sa mga gwardiya ang yumuko upang pulutin ito. Tiningnan lamang siya ng mga tao ng may matinding pandidiri at awa. Isang ganap na kahihiyan na tuluyang sumira sa kanyang dangal bilang isang donya. Siya ay hinila palabas, iniwang nakakalat ang mga perlas na sumisimbolo sa kanyang nadurog na kapangyarihan. Unti-unting nahawi ang gulo. Pinalabas na nilakan ang mga miyembro ng lupon at sumunod si Kapitan patungo sa presinto upang formal na ibigay ang kanyang sinumpaang salaysay. Naiwan sa gitna ng malawak at tahimik na silid sina Makisig at Hiraya. Dahan-dahang lumingon si Makisig sa dalaga. Ang kanyang dibdib ay mabilis na umaangat at bumabagsak, pagod mula sa matinding tensyon at sa pisikal na bigat ng pagtayo, gamit ang kanyang mga artipisyal na binti matapos ang mahabang panahon. Tumingin siya kay Hiraya, umaasang masisilayan ang mainit na ngiti
na nagligtas sa kanya sa dilim. Ngunit sa halip na tumakbo palapit upang yakapin siya, humakbang ng paatras si Hiraya. Nakayuko ang dalaga, ang mga balikat ay nakababa, at pilit na itinatago ang mga luhang patuloy na umaagos sa kanyang mga pisngi. Kahit pa napatunayan na ang kanyang inosensya sa mata ng batas, ang anino ng kanyang nakaraan ay nananatiling isang mabigat na multo sa kanyang isipan. Hindi niya makalimutan ang gabi kung kailan pinili niyang pumirma sa pekeng pag-amin. Hindi niya mabura sa kanyang utak ang itsura ni Makisig nung mga oras na yon. Ang lalaking umasa sa kanya, na pinagtaksilan niya sa papel upang iligtas ang buhay ng kapatid niya. Isang malalim na hiya ang bumalot sa kanyang pagkatao. Pakiramdam niya, hindi na siya karapat-dapat na tumayo sa tabi ng agilang muli nang nakalipad. Nakita ni Makisig ang pag-atras ng dalaga. Naramdaman niya ang pader na pilit nitong itinatayo sa pagitan nila. Dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang kanang kamay upang abutin ang pisngi ni Hiraya, upang sabihing alam niya ang lahat ng sakripisyo nito. Ngunit sa pag-angat ng kanyang braso, napatingin siya sa ibaba. Sa gilid ng kanyang pantalon, malapit sa dugtungan ng kanyang artipisyal na binti, may isang maliit na mantsa ng sariwang dugo na unti-unting kumakalat. Ang matinding pagkikiskisan ng balat at bakal dahil sa puwersahang pagtayo niya kanina ay lumikha ng sariwang sugat. Napatigil sa ere ang kamay ni Makisig. Paano niya yayakapin at poprotektahan ang isang babaeng ganyan kabuti kung siya mismo ay patuloy pang dumudugo? Kung siya mismo ay hindi pa ganap na buo? Kinuyuyom niya ang kanyang palad at dahan-dahang ibinaba ang kanyang braso. Kailangan pa nilang parehong maghilom. Kailangan pa nilang hugasan ang mga natitirang lason sa kanilang mga kaluluwa. Naghiwalay sila sa isang malalim at mabigat na katahimikan. Walang mga salita. Tanging ang tahimik na pag-intindi ng dalawang pusong sugatan na sumasang-ayon na ibigay ang espasyo sa isa't isa. Nang tumalikod si Hiraya upang maglakad palabas ng gusali, umilaw ang kanyang telepono. Isang mensahe mula sa ospital. Tapos na ang huling operasyon ng kanyang kapatid matapos mabayaran ni Lakan ang lahat ng balanse gamit ang ibinalik na pondo ni Makisig. Ngunit ang katanungang nagpapabigat sa kanyang paghinga ay nakasabit sa hangin. Magigising pa kaya ang kanyang kapatid mula sa mahaba at malalim nitong pagkakahimbing isang buwan ang lumipas? Matapos ang gabi ng pagtutuos, sa tapat ng isang luma at pinagtagpi-tagping apartment sa gilid ng Maynila, tumigil ang isang itim na sasakyan. Bumaba si Makisig. Ngayon, mas maayos na ang kanyang paglalakad. Sanay na ang kanyang katawan sa bigat ng kanyang mga bagong binti at naghilom na ang mga sugat sa kanyang balat at isipan. Bit-bit niya sa kanyang kamay ang isang simpleng pumpon ng mga puting rosas, hindi mamahaling alahas, kundi isang tapat na alay ng pag-ibig na matagal niyang iningatan. Umakyat siya sa makipot na hagdan at marahang kumatok sa kahoy na pinto ng kwarto ni Hiraya. Walang sumagot. Kumatok siyang muli, hanggang sa lumabas ang matandang may-ari ng apartment mula sa kabilang pinto. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa, nang may kasamang malungkot na pag-iling. Wala na siya rito, iho. Wika ng matanda, habang pinupunasan ang kanyang mga kamay sa isang maruming basahan. Isang linggo na ang nakalilipas mula nang umalis sila ng kapatid niya. Inayos lang ang mga gamit, nagbayad ng utang at umalis na. Wala man lang iniwang address kung saan sila pupunta. Din bumagsak ang mga balikat ni Makisig. Ang mga rosas na hawak niya ay tila nawala ng sigla kasabay ng pagbagsak ng kanyang puso. Tumitig siya sa nakakandadong pinto, naiwan sa isang malawak at malamig na kawalan sa kabilang dako. Mula sa isang hindi malayong lugar na hindi niya matukoy, umawit ang hangin na nagdadala ng maalat at banayad na amoy ng dagat. At ang pamilyar na kaluskos ng mga alon na humahalik sa dalampasigan ay naiwang nakabitin sa hangin, nag-iiwan ng isang misteryosong bulong ng pag-asa. Isang buong taon ang lumipas
Ngunit tila mabilis na tinangay ng hanging habagat ang mga pait ng kahapon. Ang malawak na dalampasigan ng isang tahimik na probinsya ay naliligo sa gintong sinag ng araw. Sa gilid ng isang malinis at maaliwalas na pasilidad para sa mga nakaligtas sa matitinding aksidente at trauma, nakaupo sa isang silyang degulong ang isang batang babae. Ang kanyang mga pisngi ay namumula na sa kalusugan, malayo sa maputlang anyo ng isang pasyenteng nakadepende sa makina. Siya ay masayang nagpipinta ng isang asul na kalangitan sa kanyang maliit na canvas. Sinasabayan ang mahinahong awit ng mga alon na humahalik sa pino at puting buhangin. Paminsan-minsan, tumitingala siya upang nangitian ang kanyang nag-iisang ate na masigasig na nag-aalalay sa isang matandang pasyenteng nag-aaral, muling maglakad. Nakita ni Hiraya ang nangiti ng kanyang kapatid at naramdaman niya ang isang uri ng kapayapaang matagal na niyang ipinagdarasal. Wala na ang mabibigat na utang na loob. Wala na ang mga gabing umiiyak siya sa dilim. Napatawad na niya ang kanyang sarili mula sa kasalanang pilit na ibinintang sa kanya. At napatawad na rin niya ang mundong naging malupit sa kanila. Sa bawat ngiti ng mga pasyenteng natutulungan niya sa maliit na sentrong yon na ipinatayo ng isang hindi nagpapakilalang donor, natagpuan niya ang tunay na lunas para sa kanyang sariling mga sugat. Habang maingat niyang inaalalayan ang matanda, pabalik sa upuan nito, isang malaki at pamilyar na anino ang biglang tumakip sa sikat ng araw sa kanyang harapan. Napatigil si Hiraya sa pag-aayos ng mga tuwalya. Ang kanyang paghinga ay pansamantalang nahinto. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang paningin, sinusundan ang direksyon ng anino mula sa buhangin pataas. Nakatayo roon si Makisig. Hindi siya nakasuot ng mamahaling barong o ng formal na kasuotan ng isang bilyonaryong nagmamay-ari ng isang imperyo. Sa halip, suot niya ang kanyang kupas at lumang uniforme ng piloto, ang mismong damit na maingat na pinlansa ni Hiraya noong unang araw niya sa mansyon. Ang kanyang mga artipisyal na binti ay matatag na nakabaon sa buhangin, hindi na nangangailangan ng anumang tungkod. Ang paglalakad niya ay natural, puno ng kumpiyansa at tahimik na kapangyarihan. Ang agila ay ganap ng nakabalik sa kanyang kalangitan. Walang mahahabang pagpapaliwanag, walang mga salitang humihingi ng tawad para sa mga buwan ng pangungulila, dahil pareho nilang alam na kinailangan nila ang panahong iyon upang buuin ang kanilang mga sarili bago nila kayang buuin ang isa't isa. Lumapit si Makisig at huminto isang hakbang lamang ang layo mula sa dalaga. Ibinuka niya ang kanyang kanang palad. Sa gitna nito ay nakapatong ang isang kumikinang na gintong pin na hugis pakpak, ang kanyang pilot wings na minsan ay itinapon niya sa ilalim ng kanyang kama, na iningatan at pinulot ni Hiraya kasabay ng pagdurugo ng mga daliri nito. Kinuha ni Makisig ang nanginginig na kamay ni Hiraya. Dahan-dahan at buong pag-iingat, inilagay niya ang gintong pakpak sa palad ng dalaga at isinara ang mga daliri nito upang pakaingatan iyon. Matagal na akong nakalipad mula sa dilim, Hirya. Mababa at malambing na bulong ni Makisig, ang kanyang boses ay nagdadala ng init na tumunaw sa lahat ng natitirang yelo sa puso ng dalaga. Ngunit naisip ko, anong saysay ng paglipad kung hindi ikaw ang kasama ko sa itaas? Nangilid ang mga luha sa mata ni Hiraya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito luha ng pagdurusa, kundi luha ng isang pusong umapaw sa kaligayahan. Naupo sila ng magkatabi sa isang malaking mabatong formasyon sa gilid ng dalampasigan, nakaharap sa paglubog ng araw na nagkukulay kahel sa buong karagatan. Ipinatong ni Makisig ang kanyang malaking palad sa ibabaw ng kamay ni Hiraya. Unti-unti, nag-usap ang kanilang mga balat, at ang kanilang mga daliri ay dahan-dahang nag-ikot at nag-isang dibdib ng mahigpit, tila nangangakong hindi na muling bibitiw kahit gaano pa kalakas ang susunod na bagyo. Isinandal ni Hiraya ang kanyang ulo sa malapad na balikat ng lalaki, ipinikit ang kanyang mga mata, at pinakinggan ang kalmadong pintig ng puso nito.
Ikaw ang aking pakpak, bulong ni Makisig habang hinahalikan ang tuktok ng buhok ng dalaga. Ang pinakamalaking kalaban ng tao ay hindi ang kadiliman, kundi ang pagsuko sa kawalan ng pag-asa. Sa huli, ang pag-ibig na dalisay ay hindi lamang isang simpleng pagnanasa. Ito ay ang matinding pasensya na maghintay, ang lakas na magpatawad sa mga pagkakamali ng kahapon, at ang tapang na ibigay ang sarili bilang liwanag upang gabayan ang isang pusong nawasak pabalik sa kapayapaan. Sa yakap ng takip silim, ang dalawang kaluluwang minsang kinain ng lalim ng bangin ay tuluyan ng natagpuan ang kanilang walang hanggang liwanag.